Hi guys, good morning. It's already 4:30 a.m. here in Philippines. And yes, nasa Pilipinas tayo, wala na tayo sa Singapore. Umuwi kami last February 20. So guys, natapos ko nang i-edit yung day 3 and day 4 na vlog namin sa Singapore. And today, kakatapos ko lang mag-work. Hindi ko pa nalinis actually yung station ko. But i-discuss ko lang sa inyo yung Singapore expenses namin. Kasi ngayon ko lang na-realize, ang laki pala na gastos namin. Bale, so tatlo kami. Remember kami, ako, yung ate ko at yung mama ko. So yung mama ko PWD, kaya mako-connect nyo yan sa hotel namin. Anyway, papakita ko sa inyo kung ano tong cheat sheet na hawak ko. 1 second. Ayan. So guys, ito na yung makikita nyo. Medyo may kalakihan to. Ngayon ko lang na-realize na ang laki-laki pala na nagastos. Anyway, dito sa Jetstar plane ticket, itong plane ticket na to guys, nabook ko to ng November. So, I still have 3 months before the flight. Nakuha namin to for 9,000 pesos each. So, tatlo kami, a total of 27,000. So, guys, kapag magbubook kayo ng ticket, dapat advance para mas mura. Kasi the more na mas malapit, the more na mas mahal. And, so, yun lang naman. So, next is V Hotel Lavender. 4-star hotel to, guys. Kinuha namin tong hotel na to para kay mama kasi itong hotel, gusto namin yung magbabakasyon si mama na parang katulad nung sa City Garden Grand dyan sa Makati. Yung gusto namin ganun yung stay. Yung pagtapos ng lakaran, masarap yung tulog, ganun. Talagang goal namin yan lagi kay mama kasi mahirap kapag siya napuyat. Kapag napuyat yung nanay ko, baka biglang atakihin, yung ganun. Kasi nga 'di ba guys, PWD nanay ko, may sakit siya ganyan. So kailangan relax talaga yung stay namin kung saan man kami pumunta basta kasama yung nanay namin. Dapat relax. So, itong V Hotel Lavender guys, I will recommend this place. This is a 4-star hotel. So, 4 nights na yon, 28,000 pesos. Actually guys, kung titignan, mahal na tong hotel namin. Kasi, ano siya maraming mura dun sa Singapore na hotel ha. Maraming murang hotel dun sa Singapore. Ang ano lang talaga, kinuha lang namin to dahil nga kay mama. And of course, meron siyang swimming pool, libre yung tubig. Tapos yung malapit siya, yung location sobrang lapit sa lahat. Like, nandun na yung babaan ng bus, yung sa bus. Tapos nandun na din yung MRT station. Tapos nandun na din yung mga kainan. Hindi siya hawker kineme. Pero nandun na yung may McDo doon, may Burger King, may 7-Eleven. Tapos may mga, yung Old Chunky, yung lagi kong binibilhan. Nandun na siya lahat. Parang, alam mo yun, sobrang recommended ng place na to. Medyo pricey lang. Medyo pricey lang talaga siya. Pero guys, the best dito. Mas maganda talaga. Ka-level niya yung City Garden Grand kasi 4-star din yun. Pero yung pinaka room, maliit lang siya eh. Actually, hindi ko sure kung ganun lang ba talaga yung hotel room ng mga hotel dun sa Singapore. Hindi ko lang sure, pero maliit lang kasi yung room. Pero okay na rin. Kasi nga, convenient. Like, malapit sa lahat. Malakas yung aircon. May bidet. Mainit yung shower. Yung ganun, lahat na. Convenient. Super, mafe-feel mo na yung marerelax ka. Tapos yung swimming pool dun, guys, hindi lang kami nag-try mag-swimming dun kasi nga medyo kulang na rin sa oras. At, of course, malalim daw kasi. Malalim yung ano. And dito sa V Hotel Lavender guys, merong dito, buffet for $15 only. So, 15 times 42, yun yung presyo niya. Breakfast buffet. Hindi kami nag-try doon guys kasi parang iba yung food nila. Parang hindi ko alam kung parang pang Indian. Yun nakita ko kasi. So, yun lang. Yun lang naman guys. So, a total of 28,000 pesos for 5 days and 4 nights. So, next. Eto, GoTime Bank Top Up. So, ito yung ginamit namin sa transportation. Bali guys, before kami pumunta ng Singapore, inasikaso na namin tong GoTime Bank. Kasi instead na bumili kami ng EasyLink, yung itatap-tap mo lang dun sa Singapore, sa MRT, ganyan.
ito na lang yung ginamit namin. Bali, nag-avail kami nitong GoTime Bank. Ay, kumuha pala kami. Free lang to guys. Bali, kailangan nyo lang mag-download ng application sa cellphone nyo and fill out nyo lang yung lahat ng kailangang information din doon. And ano pa ba? Yun, pumunta lang kayo sa kung saan yung kiosk niya. Yung parang, yung sa McDo, yung parang gano'n, kung saan mag-order. Gano'n, parang yung gano'n nila. Pumunta lang kayo sa gano'n and may mag-assist naman sa inyo para makakuha kayo ng card. Bali guys, ito, Visa na rin siya. Pwede siyang gamitin sa lahat. And, ayun, so 4,000 pesos. Sa card ko, sa GoTime Bank ko, naglagay ako ng 2,000. Si Ate Lea, tsaka si Mama, meron silang tag 1,000 na GoTime na balance. So, a total of 4,000 pesos yung nilagay namin pera dyan. So, eto guys, etong GoTime Bank, sa lahat magagamit mo to. Doon guys, sa Singapore, parang sa 2,000 nilagay ko doon, parang mga 300 pesos o 200 pesos lang yung nagastos para sa transportation. Sa loob ng sa loob ng 5 days. Yeah. Sobrang mura ng transportation nila doon guys. Hindi ko kasi naramdaman kaya sobrang mura. Hindi ko ramdam yung transportation nila yung nababawas. Kasi akala, sa dami ng pinuntahan namin, puro tap. Akala ko mauubos yung pera doon. Tsaka ginagamit ko rin yung GoTime guys para sa mga, yung halimbawa may grocery kami, may ganito, may bibiling yung mga juice, mga ganun. Ginagamit ko yung GoTime. Gumagana siya. I mean, hindi siya naubos. Akala ko naubos na siya. Pero nung pagkatingin ko, grabe ang liit lang nung nakaltas dun sa transportation. Kaya okay yung transportation nila dun guys. Hindi hassle. Hindi kayo yung mga ngarag sa pambayad. Ganun. So, yun lang guys. 4,000 pesos. And then, of course, travel tax. Pagdating nyo dun sa airport, bago kayo mag-check-in, kailangan nyo magbayad ng travel tax. Bali guys, 1,620 per head yun. So, a total of 4,860 yung binayaran namin sa aming tatlo. So, 4,860 yung binayaran namin. And next, ayun. So, eto na nga. Singapore activities. Yeah. Before kami pumunta ng Singapore, inavail na namin tong mga activities para hindi na kami yung pipila, ganyan. Nandun na agad yung ticket namin. I-scan na lang yung QR code. So guys, etong Singapore activities, nag-avail kami ng cable car, sea aquarium, Singapore River Cruise, wing time show, Jewel Canopy Park. So sa cable car guys, 1,149 yung per head doon. A total of 3,447 sa aming tatlo. Bali guys, maraming option dun sa Klook. Sa Klook namin to inavail. Maraming option sa Klook kung ano yung gusto mo pang idagdag dun sa cable car mo. Meron kasing may mas mahal pa dito Pero ang pinili lang namin yung round trip lang talaga, yung standard lang. Parang experience lang talaga yung inano namin. So, yun. Sulit naman. Sobrang masaya yung cable car, ganyan. Etong si aquarium, 1,869. Ito yung standard ticket nila guys. Akala ko din nung una, parang nasa 1,000 plus lang siya. I mean, 1,000, ganun, 1,112, ganyan. Pero, iba yun Iba yung, ibang side yun. Bali, hindi mo malilibot lahat. So, ang Sea Aquarium na 1,869, ito yung lahat na may ikot mo. Ganon sa Sea Aquarium. Para siyang Manila Ocean Park, pero mas upgraded. Ganon. Kasi hindi pa ako nakapunta sa Manila Ocean Park, pero nakikita ko lang, iba pa rin talaga yung magpipicture ka dito sa Sea Aquarium. Ma-amaze ka. And then, so, yan nga, 1,869 per head. So, a total of 5,607 yung binayaran dun. And, Singapore River Cruise, may video ako dito sa day 2. Sa day 2 ko to pinakita. So, per head is 1,041 pesos. Sa aming tatlo is a total of 3,123. Etong Singapore River Cruise, guys, sobrang saya niya. I mean, mapifeel mo yung parang ang sarap magmuni-muni, ang sarap
mag-relax, yung ganun. Kasi nga, nasa bangka ka, tapos nakatingin ka lang yung sa gitna ng mga building sa Marina Bay, makikita mo yung Merlion, tapos yung, basta ganun, yung river na yun, dadayuhin nyo talagang ililibot kayo. Sulit na sulit. Kaya, for 1,041 pesos per head, ano na siya, recommended. Talagang try nyo, ganun. And then, wing time show. Ito na yung wing time show na hindi namin na-avail. I mean, na hindi namin nagamit. Kasi, that time, nakatoka to ng ng day 3. Yung day 2 kasi namin, nandun yung Singapore River Cruise, tapos yung Sea Aquarium, cable car sa Sentosa. Bale, itong wing time show, naiba siya ng araw. So, hindi namin siya nagamit kasi parang itong tatlo na to, cable car, Sea Aquarium, Singapore River Cruise, linggo siya. Then pagdating ng Monday, yung wing time show naman yung schedule. Ganon, hindi naman siya na-avail kasi that time, sobrang pagod ako. Yung parang hindi ako okay, ganon. Kung makikita niyo yung vlog ko sa day 3, parang medyo haggard, malungkot, parang ganon. Kasi nga, parang namali yung gising ko. Kaya ganon. So, ang ginawa namin dito sa wing time show, pinamigay na lang namin dun sa friend ni ate. Ganon, ibinigay na lang namin. So, ang per head niya is 727 pesos. So, tatlo kami, it's total of 2,181 pesos. So, ito na nga, ito yung last namin. Ito na yung sa day 4, yung pa-travel na kami pa uwi. So, Jewel Canopy Park. Dun sa Jewel, guys, syempre yung falls, yun yung natin, yung gustong makita, 'di ba? Dun sa taas nun, marami option doon. May canopy park, merong ibang mga papasukan, may mga activities. Ang inavila namin dun is yung canopy park, which is yung lang talaga, parang garden, may mga yun, garden lang, ganun. Canopy garden ba yun? O canopy park? Basta ganun. Ang halaga niya is 243 pesos, a total of, for 3, a total of 729 pesos. Dito guys, so, sobrang sulit na siya kasi ang dami ring namang, parang ang dami mo na rin makikita, mabubusog na yung mata mo kahit canopy park lang yung pinasok mo. Tapos, meron din tong free slide na hindi ko lang na videoan kasi bawal mag-video. Pero maganda, sulit na siya para sa presyo niya kasi mag-enjoy ka naman talaga. Kaso nga lang, hindi mo lang masyadong parang malakad kasi siya masyado, and yung nanay ko hindi na kaya. Kaya ang ginawa namin, pinaupo na lang namin sa tabi yung nanay ko, tapos kami na lang ni ate yung naglibot-libot. Kasi nga, syempre, para mabusog man lang yung mata, masulit man lang, 'di ba? Ayun, so picture, worth to try to guys, yung Jewel Canopy Park kasi maganda mag-picture, ganun. Tapos, actually lahat naman worth to try kasi nga, syempre, charge to experience. Itong mga activities dun sa, sa Singapore, parang hindi naman makukumpleto yung travel mo kung hindi mo susubukan yung mga activities nila dun. Actually, ang dami naming hindi na gawang activities, gawa nga ng dapat mag-a-avail kami nung Sky Park dun sa Marina. Sky Park ba yun? Basta sa Marina Bay Sand, yung pinakataas dun, may bayad yun parang 1.5 ata, hindi ko lang sure. Pero nung try na mag-a-avail na kami, sold out na siya, kaya hindi siya nasama sa itinerary namin. And dun naman sa Garden by the Bay, hindi na kami umano dun kasi nga alam namin na yung paa ni mama hindi sasang-ayon. Hindi dun. Kaya hindi na lang namin talaga kinuha yun. Bali siguro yung mga ibang activities, kung sakaling babalik pa kami dun, siguro pag na lang, sa mga susunod na lang. Kailangan kasi kapag kasama yung parents, yung nanay mo, i-consider mo rin talaga na hindi nila kaya. Kaya wag natin i-push. Kailangan dun lang tayo sa mas kung ano lang yung kaya nila. So, yun lang naman guys. Bali, ito na yung presyo niya. So, actually, ang total ng namin, ng travel na yung mga activities namin is 15,087 sa amin tatlo. Yun. So, dito tayo sa pocket money guys. Itong pocket money, 50,000 pesos to. Yes. Pag halimbawa, isa lang kayo, parang
okay na yung 20,000 pesos. Like what I said, mahal sa Singapore guys, naka-dolyar talaga siya. Konti na lang papalo na siya ng 1 US dollar. Kasi ang conversion ng Singapore is $1 is for 42 pesos. Dati 41 lang, pero ngayon 42 pesos na. So, ang nilaan namin is 50,000 pesos. Medyo nangarag pa kami, gawa nga ng, alam mo yung ano lang, old chunky na, yung parang fishbowl lang, parang ganon. Ang ano niya na is mga $5 isa, $6 isa, ganun. Ganun na guys. Yung sabi ko, wala, mura naman ito, mura naman yan, ganyan. Tapos hindi ko namamalayan, nakakailang stick pa lang. Hala, 1,000 plus na yung nagastos ko. Sa peso ha, kung mag-convert ka. Kaya dapat kapag magsi-Singapore ka, kailangan handa ka, ganyan. So, ayan, marami naman kaming nabili ng mga pasalubong. Ang sabi ko pa nga, hindi kami bibili ng pasalubong. Kasi nga, may narinig ako dun sa isang vlogger na dapat hindi ka na namumroblema kung ano ipapasalubong mo. Kasi una, nandito ka para mag-travel, para mapasaya yung sarili mo, para kayo, pamilya kayo lang. Yung ganun, makes sense naman. Kasi una, binayaran mo na yung ticket mo, ano pa ba? Nagbayad ka ng hotel, marami ka ng so it's time for you to yung spoil yourself naman so it's time for you to spoil yourself naman, parang pag nasa ibang lugar ka, and wag ka na mamroblema kung ano ipapasalubong mo. Kung kaya mo magpasalubong, then go for it, ganyan, kung pero wag kang yung ma-force ka na magpasalubong, dapat kusang loob lagi. So, yun lang guys. Ano pa ba? Nakalimutan ko. Yung mga expect nyo yung mga pagkain doon, medyo pricey talaga. Starbucks worth $7 times 42 nyo, yun yung halaga nun. And, depende pa yun. Parang maliit lang ata yung size na yun na $7. And, ano pa ba? Yun lang naman. Basta maghanda lang, ang suggestion ko lang talaga is maghanda kayo ng pera. Pag-ipunan nyo, kasi parang nangarag pa kami nito nitong sa dami na nagastos namin, nangarag pa kami nito. So, yun lang naman. Ano pa ba? So, yun. Pag-uwi namin, of course, nagdala kami ng sasakyan. Nakapark dun sa NAIA. Ang parking fee is 1,300 pesos. Okay na. Kasi, ang in-expect ko nga nasa 1,800. Imagine, kung kami, kung magta-taxi kami or mag-grab, mas mahal pa yung magagastos namin. Kasi, mahal yung papunta doon, tapos pabalik, ganyan, mas mahal pa. Tsaka marami pang mga sa'yo, mahirapan ka pa kasi traffic, ganyan. So guys, good thing na nagdala kami ng sasakyan. Ganyan, pag magta-travel kayo guys, kung ilang araw lang naman kayo, mas okay na magdala ng sasakyan para hindi hassle. Kasi nga, ang dami nyong bagahe. Syempre, saan nyo ilalagay yun? Pag nag-taxi kayo or nag-grab, mahal pa, hassle, ganun. Iba. Kaya mura na to, NAIA parking 1,300 pesos. Yan. So, a total of 128,947 ang total na nagastos namin. So, kung i-divide mo siya sa tatlo, so per head is 42,928 per pax. Yan. Hindi ko rin talaga akalain na ito yung nagastos namin. Basta hindi ko akalain na ganito. Hindi na kasi ako nagbilang guys eh. Hindi na ako pero ayan, yun lang naman. So, alam niyo na guys na pag pocket money, lakihan nyo pa. Ganyan. So, yun lang naman guys. I hope nag-enjoy kayo sa vlog ko, day 0 to day 4. Marami pa akong gustong puntahan din talaga at marami akong gustong i-share. And I hope one day makarating ako sa Japan. Number 1 talaga guys, gustong gusto ko ang Japan. Iba yung hatid ng Japan sa akin. Sobrang tindi ng energy na tina-transfer niya sa akin. Iba. So guys, ngayon lang ako nagkaroon ng goal na ganito. Pero sana mangyari itong goal na yun. God willing. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Stay safe and see you on my next vlog. Bye!